Beginners, maganda pong gawin natin. Ang mission natin sa video na ito, kaya mo yan, pero effective naman, para maiwasan yung mabilis na... Hi mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to my vlog, no? So for today's video guys, gusto ko pong i-share sa inyo ang pagpurga ko po ngayon sa akin pong 8 heads of fatteners na nag-edad na po ng 82 days old since buying. So ngayon guys, pasensya na ho kayo dahil ako po ay dirty look ngayon dahil nga po hindi pa ho ako nagbihis, no? Kung atin po makikita guys, ayan. Ganito po guys ang realidad sa buhay ko, no? So kakatapos ko lang kasi guys linis sa aking babuyan, yung mga pader, pati yung mga sahig sa aking babuyan. Nagkuskus po ako sa mga dumi doon dahil nga po kailangan ko muna maglinis bago tayo magpurga. So by the way guys, ngayon po ay gamit ko ang Ivermectin, Ivermax, no? 0.6% ang nakalagay sa bawat sachet. So first time ko pong gumamit nito guys. Gusto ko lang pong ihayag sa inyo na hindi po natin dapat ikakahiya kung ano ang ating totoong kalagayan sa buhay, no? Okay? So ngayon guys, atin pong pupuntahan ang aking mga baboy. Honestly po, hindi pa ho sila nakaligo. Inuna ko kasi ang paglinis sa area nila, no? Okay guys, kung ikaw po ay bago pa lang sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, subscribe now and hit the bell ring for more upload. Dito na po tayo sa akin pong babuyan. Akin muna isang tabi itong pamurga natin, ha. Atin pong paandarin muna guys ang hose namin, no? So guys, oh, nagbili po ako ng hose, extension hose po, para hindi ho mahirapan ang atin pong pagpaligo sa mga baboy, no? Ayan. Okay, so atin munang paliliguan mga beginners. Mas maganda pong gawin natin bago magpurga sa baboy. Paliguan muna, no? Paliguan muna. Ayan guys, sila po ay nabulabog ng konti, no? Kasi nga po kakaalis ko lang kanina lamang at sila ay humiga ngayon. Pero ngayon po kailangan ko silang paliguan para po magawa natin ang mission ngayon. Ang mission natin sa video na ito ay purgahin ang mga fatteners na ito. Ayan, so sila po ngayon guys ay 82 days old since buying na po, ano. So 82 days since buying, kailangan ko na po silang purgahin. Kung akin pong i-plus ang 45 days na edad nila simula pagbili namin sa kanila plus 82 days, lalabas po 127 days old since birth. So at the age of this day, I mean, na 127 days old since birth, pasok na po sa finisher stage based po sa feeding guide, no? Feeding program na atin pong sinusunod ngayon. But actually guys, meron pa akong natitirang isang sako na grower ito. Yan. Okay, so hog grower feeds, no? So ipapaubos ko lang to, ang pure feeds na to. Wala nang starter, naubos na ho guys. Papaubos ko lang yan ito guys bago tayo mag-finisher. But as of now, I need to deworm this 8 fatteners in order to proceed sa finisher stage po. Pag naubos ang akin pong isang sakong grower na yon. Yan. Okay. So kailangan munang bigyan sila ng paligo para mag-fresh ang kanila pong pakiramdam. Ayan. So hindi tayo magsasabi dito guys kung ilang kilo na sila, no? Dahil hindi po ako nagkikilo sa kanila sa mga baboy na to. Okay, hindi pa naman to gaanong mabigat guys eh. Kasi nga po medyo ano pa eh. Medyo hubin-hubin pa, no? Ayan. Okay, sige lang, enjoy lang. Enjoy lang mga baboy sa pag-receive sa tubig. Si wife muna guys, aking pinaalalay, no? Ayan. So siya po ay aking tinitrain sa kabila po ng ating pagiging backyard hog raiser. Si Dodong po ay ganyan. Atin pong unti-unting sinasanay si Mrs. na mag simple care sa mga baboy ko. Mga baboy namin, I mean, para pag wala ako, meron akong appointment sa ibang lugar, halimbawa may pinupuntahan tayo, siya po ay marunong na, no? Yan, mga simpleng ano lang, simpleng pag-alaga lang, no? Paliguan, pakainin, maglinis, magbigay ng vitamins, purga. Simple lang, paulit-ulit, rotation lang po ang ating mga ginagawa sa ating pagiging hog raiser. Yan, malaki guys, oh. No? Yan. A few moments later. So paki-off na mi sa ano, sa gripo.
Gin-off mo na? Okay, wag mo na lang muna punduhan ang drum kasi guys, amin tong ginabutang ang tubig. Oh, anyway, naggabang na guys sa tubig, no? Yan. Okay, so ito guys, ang akin pong gagawin ngayong pagpurga. Gagamit tayo ng ibang brand ng pamurga. Hindi po tayo sponsored nito ha. Ivermectin, Ivermax, nakalagay dito 0.6%. No? Tapos may mga bracket ang nakalagay dito sa sachet. Ayan, medyo madilim lang. Yan po. So in short, isamaray ko na lang. Every sachet sa ganitong 0.6% is to heads. Okay? Based po sa kanilang edad at sa kanilang timbang. Halika na misis, pasuyo dito, tanggal sa sa tubig sa kainan nila. Ayun na. Migahod na puding akong mga baboy. Ay! Migahod na puding akong mga baboy din he. Yan guys. Sandok-sandok lang kami anay guys kay ang tubig is kailangan tanggalin, kailangan pong alisin. Ay Diki, huwag kayong maingay. Huwag maingay, huwag maingay. Huwag mong kalimutan ha, yung stopper pala ilagay mo doon ha. Dito guys actually, nagkuskus ako sa mga pader. Dito gilid-gilid no. Lahat po guys kinuskus ko. Grabe guys ang aking ginamit na pangkuskus, yung steel brush guys. No, steel brush ang ginamit ko para matanggal yung mga itim-itim. Diki. Yan, pakilagay sa stopper. Did you see the stopper? Ito. Sana. Dito. Dito sa loob ilagay. Sa loob. Diki, wag mo na mga let. Okay. Are you okay? Okay, ang next step, paikuha sa isang baldi doon. Doon. Kunin mo isang baldi, please. Tagpo na guys, baboy na ko. Medyo tagpo na. Okay, tulungan kita. Halika. Mabigat kasi ito guys eh. Halika, follow me please. Buhatin mo ang feeds. Ayan. Dito banda, dito. Dito may pakidala dito. Okay. Lagyan natin. Ayan. Layo-layo tayo guys. Kasi maingay. So ang gagawin ko po, sa 6 kilos na dry feeds na yon, yun po ay hindi ko na muna dagdagan ng 75% or 3/4 sa baldi sa tubig. Isang baldi lang muna. Ne, kunin mo yung pangmurga. Halika. Ito. Lahat yan ilagay mo doon ha. Ito gunting. Okay, sige. Tuloy-tuloy lang po tayo mga ka-farmers. Okay na. Okay. Tapos, halawan mo ng gislit na plus. Ako na. Baliktad. Mix mo ng gusto ha. Ayan. Pasensya na ho, napakaingay ng mga pigs namin. Alerto lang, alerto. Okay na?
Kaya mo yan, kaya mo yan. Sige. Enjoy mo lang ang trabaho, enjoy mo lang. Sige, hala, sige. Yan. Doon sa dulo, para mag-scattered sila. Yan. Kaya mo yan. Ayan, so tuloy-tuloy mo lang ha, pagbigay. Okay. Kung saan yung konti ang feeds, lagyan mo. Abtik lang, abtik. Abtik na medyo, ano ba, sure ball natin. Kasi guys, sayang yung feeds pag natapon. Kani pong babuyan eh, pura buyag. Maya-maya konti, bigyan natin yan guys. Yan, so may purga na po tayo guys. Dik. Okay. So samantala si Mrs. guys ay doon nag-feed sa aking fatteners. Lagyan natin ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement ang para sa dumalagang baboy. Okay. O, kumusta ka na dyan? Ayos lang? Ubusin mo na lang lahat. Dito banda oh, sa baba. Sa taas pala. Yan. Medyo dagko na gid guys, mga baboy namo din he. Kailangan po kasi purgahin guys para mapuksa ang mga bulatin nila, mga parasites. May King's Beta Plus na yan. Okay. Yan, careful lang ha. Careful lang kay abdik ng baboy mag-ungad sa tabo. Nan. Very good. Medyo marunong na guys si Mrs. mag-care sa aking mga baboy. Sa aming mga baboy pala guys. No? Talagang ganun ang buhay. Kailangan po nating pag-aralan. No? Kailangan po nating estudyuhan. Ang lahat ng bagay po, ang lahat ng magagandang bagay ay pwede pong pag-aralan para matutunan pong gawin. Samantala dito naman ang isa, ayan, talagang gutom siya guys oh. Okay. Ayan guys, so habang si Mrs. ay nagpapakain sa aming dalawang baboy inahin for the future, dito tayo guys balik sa aking pong fatteners. Yung mga fatteners na yan, sila po sa aking pong nasabi kanina, 82 days old since buying po sila. Tapos plus 45 days old sa araw or ang edad nila sa araw na pagbili namin. Ang total na edad po sa mga fatteners na ito ay 127 days old since birth. Then, yun nga, ginawa natin ang papurga ngayon sa kanila para po makapasok na ako sa finisher stage. No, kailangan po talaga yun mga baguhan. Kailangan pong purgahin ang mga baboy na mag-chef tayo sa isang klase ng feeds. Kaning buyan eh, pag gamay lang eh, pero gapang aga og lugar. Diki. Hey. Ayan, so talagang ano guys oh. Parang tupong ilahang kong guys oh. Ilahang katawan guys. Hoy. Up, magbigayan. Yan, patapusin po natin ang kanila pong pagkain ng wheat feeding ngayon na may purga. Ayan guys, so ang ginawa natin kanina lamang, ang 6 kilos na dry feeds ay hinaluan ko po ng isang balde na tubig lamang. Pero honestly po, ang kada kain nila sa edad na to ngayon ay isang balding tubig at 3/4. Kulang pa. Dagdagi pa lihog. No? Ayan. So dahil nagpurga tayo, sinadya ko na isang balde lang muna. Ano ka mo? Okay na yan. So sinadya ko lang guys na isang balde lang ang hinalo kanina sa 6 kilos na dry feeds para hindi masyadong malabnaw, no? Ngayon guys, nagpa-add ako ng tubig. Ayan. Para lang po masipot or masimot or malaglag sa ilalim ang mga maliliit na feeds na dumidikit sa pader. Bonus tip for beginners. Beginners, maganda pong gawin natin based lang po sa aking sa aking sistema ngayon, kahit simple lang pero effective naman. Para maiwasan yung mabilis na pag-itim sa pader, ang ginagawa ko, ginaganyan ko sa tubig. Binubuhusan ko sa tubig yung gilid ng pader. Kasi ang mga feeds na dumidikit sa pader, pag hindi matanggal yan, ay mabilis pong umitim ang pader natin. Ganon din sa sahig, no?
Ayan. So, yan ay mga simpleng ano lang, simpleng tip pero effective po para hindi tayo masyadong mapagod sa paglilinis ng husto. Although kailangan natin maglinis, required talaga yan bilang hog raiser. Kaya, yan lang isa sa mga tip ko, no? Okay na? Okay na lang. Busin mo na lang. Yan, marami pong naiwan na tubig. No? Mamaya guys, higupin nila yan. A few moments later. So ngayon guys, habang aking mga baboy ay nagpapahinga na po doon sa baboyan ko, sila po ay tapos na po nating nabigyan ng purga, no? Babalikan ko muna guys yung aking binilhan ng purga kanina. Dahil actually guys, nagkulang po ako ng 8 pesos. Sir, may excuse ako. Mabayad ako sa kulang ko. Sa purga kanina. Nagkulang kasi ako ng 8 eh. Pasensya ka na ha. Salamat. Honestly po mga ka-farmers, kanina po ay bumili ako ng 4 na sachet ng pamurga na yun. Tag 27 po each sachet. So nagdown po ako ng 100. Inutang ko muna guys ang 8 pesos. So ngayon binalikan po natin. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agribit Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Taos puso pong nagpapasalamat si Dodong Villaran sa inyo pong lahat viewers. Maraming salamat for watching this video. Subscribe and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat and peace out po everyone.